Welcome to UCC San Francisco Mission. Nagagala kami kapatid na makasama ka ngayong araw na ito. Get ready to experience God's profound goodness and join us as we worship and celebrate His everlasting love. Ilang paalala lamang para sa kaayusan ng ating pagsamba. Please observe silence. Kindly turn off your phone or switch it to silent mode. Lastly, prepare your hearts to be moved by the Spirit and embrace the comforting presence of our Heavenly Father. Together, let us worship the Lord in an orderly manner. Please rise as we sing our opening hymn. Magpasalamat kay Yahweh, tumawag sa kanyang pangalan. Lord, kami po ay sasamba sa Espiritu at katotohanan, Panginoon, at nawa, Panginoon, kami ay maging masigla kami umaga, Panginoon. Lord, samahan mo po kami sa buong duration ng aming gawain. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Para sa ating lahat.
ang aming Ama na nagmamahal at nagmamahal sa amin. Kaya tulungan niyo kami na talagang magtiwala sa inyo. Kung ano bang aming pinagdaranan, o problema, o makigatan, o pangangailangan, ay tulong para ipagkaloob sa amin. Tunay nga po, Ama, na kayo ang siyang mag-usap sa bawat isa sa amin. Nabigyan niyo po kami ng pusong mapagtanggap sa inyong mga salita. Na kayo po ang patuloy na magpala sa bawat isa sa amin. Kayo ang manguna sa amin, Panginoon. Dalangin, Panginoon, na kilusin niyo po kami, Panginoon, upang mapalog na po namin sila. Sa inyo namin tinatagubilin ang bagay na ito, Panginoon. Kayo po ang magpala sa bawat isang mga anak niyo po. Kayo ang magpala sa kanilang negosyo, magpala sa kanilang trabaho, magpala sa kanilang pag-aaral, magpala sa kanilang kabuhayan, magpala sa pangalan ng Panginoong Jesus. Dinadalain ko rin po sa inyo, pagkaloob niyo po na magkaroon na ng sariling lote ang church building ng inyong iglesia sa Unida Christian Church San Francisco. Kaya hindi naman banal, dalahin ko rin po sa inyo mga small group ministry leaders ng hiyaya upang simulan na nila ang pag-handle ng small group ministry at maturuan ng inyong mga salita ang kanilang mga miyembro. Dalahin ko rin, Panginoon, na pagdating niyo po ang inyong kapayapaan, di lamang sa aming bansa, kundi maging sa buong mundo. Pinupuri namin kayo, pinararangalan na ba sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Bago tayo magsimula, ay pwede po ba natin kamayan yung mga katabi natin sa kaliwat kanan, sa harap at likod at batiin natin ang isang pinagpalang umaga sa araw na ito. Para na magkaroon tayo ng ngiti sa ating mga labi. In the beginning, God created the heaven and the earth. Pero habang binabasa ko po yung mga talata at sumusunod, nakita ko po yung unang katanungan ng ating Diyos sa tao. Where are you? Sa Islam, saan ikaw? Nasa yung tatagpuan natin sa Genesis 3:8-9. Then the man and his wife heard the sound of the Lord God as he was walking in the garden in the cool of the day, and they hid from the Lord God among the trees of the garden. But the Lord God called to the man, "Where are you?" Pinagpala na po lahat ng nakabasa at nakarinig na kanyang mga salita. Pagkatapos pahulog sa kasalanan si Eva at si Adan, yung unang tao. Planted the seed, cool of the day. Kung sinabi natin cool of the day, ito yung time ng tao at ng Panginoon sa bawat isa. Fellowship nila sa isa't isa. So baga mayroon silang time para mag-fellowship. Sinabi cool of the day, takip silim or pagdadapit hapon, palubog na yung araw. Imagine na nasa probinsya ka, pumunta ka sa kubo ng magdadapit hapon, palubog na yung araw, malamig. At yun yung time ni Adan sa ni Eva para sa ating Panginoon. Subalit, nung nahulog sa kasalanan si Adan at si Eva, ginost nila ang ating Panginoon. Ghosting. Baga sa ka-idol mo, hindi ka sinipot ng kadate mo. So, ang ginawa ni na Eva, no, sila ay nagtago doon sa likod ng mga puno, sa mga dahon ng mga puno. So, kung dati, yung boses ng Panginoon ay nagbibigay katuwaan kina Eva kay Adan. Dito sa pagkakataon ito, yung boses ng Panginoon ay parang horror sa kanilang pagdinig. Na baka sila ay parusahan, sila ay patayin ng ating Panginoon. Kumbaga, yung dating masayang ugnayan ng tao at ng Diyos ay napalitan ng takot dahil na doon sa kasalanan kanilang nagawa sa ating Panginoon. So, and what they do, they scramble, they run, they dive into the bushes, they try to cover their shame with big leaves and silence. Trinay nilang itago yung kanilang kasalanan sa pamamagitan
ng pagtago sa likuran ng puno. Kung magtatago po ako dito sa likod ng crossroad, kita niyo pa rin po ako, di ba? So, nakakatawa po yung sitwasyon kung iisipin natin dahil ang kanilang pinagtataguan ay yung Diyos na omnipresent. No? Pinagtataguan nila yung Diyos na nandoon sa lahat ng dako. Kahit saan ka man magpunta ay naroon ng ating Panginoon. So, imagine kung gahon lang yung pinagtataguan mo, ganyan. Yan, kita pa rin kita nandiyan ka nagtatago pa sa likuran ng halaman na yan. At doon nagsimula yung tulong ng Diyos. In the very first question God asked in the Bible is not a command and not a condemnation. Hindi parusa. It is a question. Where are you? Nasaan ka? We often assume na kapag nasira natin yung isang bagay, yung owner o yung may-ari ng isang bahay na yon ay magagalit sa atin. Mag-break yung relation natin doon sa tao na yun. No? For example, nakabasa yung isang bata ng isang base, ang tendency ng isang bata ay try niya munang i-fix yung base, baka hindi siya mapagalitan. No? At natatakot siya na baka pagalitan siya ng kanyang nanay, kanyang tatay. While our instinct is to hide when we are broken, God's instinct is to seek us out. So, tingnan natin, ano nga ba yung tinuturo ng mga talatang ito? So, tatlong ay lang po ang ating i-discuss. The first eye, the instinct to hide or the human reaction. So sabi sa verse 8, the man and his wife, they hid from the Lord God among the trees of the garden. So, nakakatawa, di ba, na yung kasalanan, nababaliktad ka agad yung pagtingin natin sa reality. Next slide natin. So, sin instantly distorts our view of reality. Baga, kung una yung tingin nila sa Diyos ay makapangyarihan, lahat ay nasaan man na nandun pa siya sa lahat ng dako. Ngunit ngayon, dahil sa kasalanan, ang pagtingin nila, kaya nilang itago yung kanilang mga sarili doon sa likuran ng mga puno. No? The trees represent our futile attempts to manage our sin in our own terms. Tinatry natin na ayusin yung kasalanan natin sa pamamagitan ng mga sarili natin, na kaya kong ayusin yung sarili ko bago ako humarap sa ating Panginoon. Bakit natatakot tayo? Guilt lies to us. It tells us, if he sees you, kapag nakita ko ng Panginoon, sa isipan na Adan at Eva ay baka patayin ako ng Panginoon. At doon papasok ang ating Panginoon. Number 2, the initiative of grace. Next ay yung initiatives of grace or the divine action. So sa mga sumusunod na talata, no? Sabi niya, but the Lord God called the man. But the Lord God called the man. No? God knew what they had done. Alam ng Diyos kung ano yung ginawa nila. Alam ng Diyos kung ano yung prutas na kinain nila. Pero tingnan niyo po itong scenario to. Adam didn't come crawling out of the bushes or doon sa mga puno na telling na, God, I'm so sorry, kinain ko yung prutas. God, sorry, nagkamali ako, please forgive me. Hindi ginawa ni Adan at Eva. Sino yung unang gumawa ng step? Ang ating Diyos. No, hindi niya hinintay na magkaroon ng kung ano mga kasuotan ng sinahadan ng si Eva. Siya yung unang gumawa ng step. So, nung nagsalita ang Panginoon, sina Adan at Eva ay nagtatago pa rin doon sa halamanan. So God made the first move. He entered the garden of their failure, specifically to seek them out. So, hinanap sila ng Panginoon kahit na sila ay nagkasala. So, ganyan po tayo. Paano tayo ay nagkasala? Kapag pinili tayo ng Panginoon, na manampalataya sa Kanya ay hindi titigil ang Panginoon na tayo ay hanapin na paulit-ulit tayo nagkakasala, nandyan pa rin ang Panginoon. He will do the first step for us. Amen. Amen. Salamat po sa nag-amen. Ayan. And then, dito papasok yung number 3 natin na I, the invitation
to truth or yung restoration. Yan, the restoration. Sabi niya, di ba? He asked the question, where are you? Tapos, kailangan natin maging mapatuloy dun sa salitang, or dun sa katanungan na where are you? We cannot read this as if God is confused. No, hindi natin pwede sabihin, tinatanong ba ng Panginoon kung ano yung physical location ko? Alam na Panginoon kung nasan ka physical location. Hindi sinabi na, oh, bigyan niyo sa akin yung latitude, longitude, or i-share niyo sa akin yung pin ng Waze or kaya ng Google Maps para mahanap ko kayo. Itong katanungan na ito na where are you ay tinatanong ng Panginoon, nasa na ba yung relasyon mo sa akin na dyan? Nagtatago ka dyan, sobrang malayo mo na sa akin. Tandaan natin na hindi ang Diyos ang lumayo. Ang tao ang lumayo sa ating Panginoon. Kapag sinabi na ito, kapag nagpa-check up tayo sa doktor, no, pinipisil-pisil ito. Sabi mo, masakit pa dito? O ganyan, naranasan nila ba yun? Pinipisil ito. O masakit. Hindi lang para magkaroon ng information yung doktor, kundi ma-realize natin sa ating mga sarili na masakit nga yung parte ng tiyan natin na yun. So, yung where are you is a diagnostic question. God is forcing Adam to stop looking at the fruit. God is forcing Adam to stop looking at the fruit. Gusto niya na huwag isipin ni Adan yung kasalanan na kanyang nagawa. But to start looking at his own soul. I-assess niya yung sarili niya. Asa na ba yung relasyon ko sa aking Panginoon? He is saying, Adam, look how far have you drifted. Gaano ka na ba kalayo, Adam? Look at the distance between us. Sobrang ka ng malayo. Come out of the shadow. Lumabas ka na riyan sa iyong pinagkakaguan. Sabi nga, you cannot be healed until you are found. And you cannot be found until you admit you are lost. Hindi ka pwedeng gamutin kapag ikaw ay hindi nakikita. Kailangan physically nandun ka sa ospital. May mga virtual treatment consultation, no? Pero kapag kailangan mo ng gamutin, you have to go to the hospital physically para magamot yung iyong karamdaman. Dahil sabi, you cannot be found until you admit you are lost. Hindi ka pwedeng hanapin kapag hindi mo inaamon sa sarili mo na ikaw ay nawawala. Meron pa tayong sinasabi na mahirap hanapin yung taong nagtatago. Amen. So, napakahirap hanapin yung taong nagtatago. So we have been hiding from a seeking God. So, yung tao, sinada na Eva, ay nagtatago dun sa taong naghahanap. Ay sa Diyos na naghanap, sorry. And yun yung story doon sa halamanan ng Eden. But it is also the story dito sa road natin. Story natin, story ng bawat isa. Tayo rin ay nagtatago sa ating Panginoon. So paano natin ma-apply sa buhay natin yung sitwasyon na yung inaalam at Eva? So, dadako tayo sa ating application. Number 1, identify your modern victims. Identify natin ano ba yung nakakasagabal sa relasyon natin sa ating Panginoon. Ano nga ba yung mga victims, yung mga pinagtataguan natin. So, first, we have to realize that we are still hiding. Kailangan natin ma-realize sa ating mga sarili na tayo ay ngayon ay natatago pa sa ating Panginoon. We don't use literal victims, mga tao na ito, yung rostro na, hindi ako kaya magtago dito para itago yung kasalanan ko. We have developed much more sophisticated ways o yung mga bagay na ginagawa natin sa araw-araw to hide from that, para magtago sa ating Panginoon and from one another. Ano yung mga example natin? Number 1, perfectionism. Perfectionism. Some of you think I am a perfect employee. Perfecto akong empleyado. Hindi ako nagkakamali sa trabaho ko. Perfecto akong nanay. Or perfecto akong tatay. Perfecto akong estudyante. Hindi na ako nagkakamali. Isa akong perfect person. At sa pamamagitan ng pag-i-aim natin sa perfectionism,
ay ginagawa natin itong shield para itago natin yung ating sarili sa ating Panginoon. Kumbaga, tingin natin sa ating sarili ay hindi na tayo nagkakamali. And because of that, lumalayo yung relasyon natin sa ating Panginoon. The more we see dun sa perfectionism sa sarili nating paningin, ay the more na inilalayo natin yung ating sarili sa ating Panginoon. Number 2, cynicism. Hindi ko alam kung na-pronounce siya ng maayos sa cynicism. Cynicism. Ito yung mga tao na critic sa lahat ng bagay. Lahat na papansin niya ay ito yung mali ng rostro na ito, may bangas o kaya yung kasalanan ng ibang tao, yun yung kanyang napapansin. Yan, tao na yan, sinungaling yung tao na yan. Wala nakapoint yung palagi yung kanyang kamay sa ibang tao. Tinitingnan niya yung kasalanan ng iba para itago yung kanyang sariling kasalanan, sarili niya kahinaan. And by that cynicism ay naitatago natin. Tinatry natin itago yung sarili nating kasalanan sa ating Panginoon by looking at someone other's kasalanan or sin. And number 3 to yung guilty and guilty. Guilty ako then business. Business. Yung mga bubuyog. Bubuyog. Business. We hide behind business. If I keep my schedule, kapag punong-puno yung schedule ko, kailangan kong may gawin. Walang kailangang bakante sa aking kalendaryo. Kailangan yung 24 hours ko ay puno ng activity para para hindi na ako hanapin ng ating Panginoon. The more busy we are, the more we are getting far away from the relationship sa ating Panginoon. Kapag masyado tayo busy, the more na nalalayo tayo sa ating Panginoon. And nandun na natin yung katanungan. Okay. Kapag busy ka, anak, sabi sa'yo Panginoon, nasan ka na ba ngayon? Busy ka pa rin ba sa trabaho mo? Wala ka pa rin bang oras sa akin? Yung cool of the day natin, yung date natin, nasan na? Palagi mo na lang akong ginag-ghosting dahil sobrang busy mo. So, i-challenge natin yung ating mga sarili. Ano ba yung mga Fitbit natin ngayon sa buhay natin? Is it perfectionism? Is it cynicism? Or yung business natin sa ating buhay? At number 2 na application natin is stop the pre-clean strategy. So, ang ibig sabihin ng pre-clean? So, we are trying to clean ourselves first. Pre-clean. Tinatry natin na ayusin muna yung sarili natin bago tayo humarap sa ating Panginoon. So, babalikan natin yung story ng nabasag na race. Yes. Yung nabasag na race. So, isang bata, naglalaro ng bola sa loob ng bahay, which dapat hindi, diba? Hindi ka maglalaro sa loob ng bahay dahil marami ang babasagin. So, aksidente ay nabasag ng bata yung isang napaka-importanting base doon sa kanyang doon sa tahanan at pagmamayari ng kanyang magulang. So ano yung first instinct ng bata? Agad makakaramdam siya ng takot. Takot siya na mapagalitan ng kanyang nanay or ng kanyang tatay. So, ang una niyang gagawin, magtatry siya maghanap ng glue para idikit-dikit pa nga hindi mapansin ni nanay na nabasag ko yung flower vase. So kung yung glue ay mabubuong muli yung vase, baka hindi na ako magalitan na aking nanay before I present myself to my mother. No? Bago ko harapin yung aking nanay, kailangan maayos na muna yung vase. Tinay ko na munang ayusin yung vase. Ganun din tayo bilang mga matatanda, no? As adults. We think na I can go to church this week because I messed up. Hindi muna ako mag-church ngayon dahil sobrang bigat ng kasalanan nagawa. Hindi ito tinatawanan ako niya sa roda.
I messed up. Or I can pray right now. I have to fix my addiction first. Hindi pa ako makapag-pray ngayon. Kailangan ko munang ayusin yung pagka-addiction ko sa reels. No? Nauubusin yung reels, no? Sa lakas makakain ng oras. Sa Facebook ka lang. O kaya minsan nagagawa ng mensahe. Pag gumaan yung Facebook, nag-start na ako mag-pindot, nakita ko yung mga bonsai. Nakaadik ko ako ngayon sa mga bonsai eh. 2 oras na pala akong nanonood ng video. Wala pa ako nagagawa sa loob ng 2 oras, no? So, ganun tayo, no? Lord, magsisimba ako kapag ayos na yung buhay ko. Tandaan natin na yung church natin ay hindi para sa mga perfectong tao. Pumunta tayo sa church dahil hindi tayo perfect. Kundi perfecto yung Diyos na sinasapa natin. Amen. So, but God is saying, I don't want the glued together version of you. I want the pieces. Hindi ko kailangan yung buhay na tinatry mong ayusin. Yung mga glued, pinagdikit-dikit. I want the pieces of you. Kailangan ko yung pusong basag. Sabi na sa awit. Pusong basag. Hayaan mo akong mag-ayos ng buhay mo. At huwag mo nang itry na ayusin ito. Hingin mo yung tulong ko para ayusin yung nabasag mong puso, nabasag ng buhay. God did not wait for Adam to put on a tuxedo. Hindi hintay ng Panginoon na sina Adan bago sila lumabas doon sa bushes ay meron na silang mga magagarang na damit. Ang Diyos ay nagsalita sa kanya. He spoke to Adam while he was naked and ashamed. Nagsalita ang Panginoon kina Adan at Eva kung sila ay hubad pa at nahihiya doon sa kanilang kasalanan nagawa. God's grace meets you in the mess, not after you cleaned it up. God's grace meets you in the mess, not after you cleaned it up. So natatagpuan natin yung biyaya ng ating Panginoon doon mismo after natin bago pa natin gawin yung kasalanan, no? Not after we have we try to fix ourselves. And number 3, na application natin, answer the question with vulnerability. So, napakasimple lang po ng number 2 na application natin. Tanungin natin yung ating sarili ng may pagpapakumbaba. Where are you? So, ang Panginoon, tinatanong tayo ngayon, where are you? Asan na ba yung relasyon mo sa akin ngayong araw na to? So, sa ating mga pumupunta sa church, karaniwang answer pag tinanong tayo, asan na ba yung relasyon mo sa akin? Oh, I'm fine. Okay lang ako. I'm blessed. Blessed ako. God is so good. God is so good to me. Pero deep inside, hindi natin maamin sa sarili natin na tayo mismo ay meron dinaramdam. But inside, you are drowning. We are drowning. And para mahanap tayo ng ating Panginoon, kailangan natin ibigay sa Panginoon yung sagot na kanyang hinahanap. That he answered. So, Panginoon, nasa na ba talaga ako ngayon? Panginoon, pagod na po ako. No? Pinalisap niyo sa Panginoon, pagod na po ako. Ako'y masama yung loob sa asawa ko. Okay. Hindi totoo yun. Sample lang. Masama yung loob sa asawa ko, kaya wala na pong nagmamahal sa akin, no? Sa church. Natatakot po ako sa kung ano yung magiging future ko. Lord, I've been hiding from you. At tagal ko na pong nagtatago sa inyo. Narito po ako ngayon sa inyong harapan. At handa po akong magpaayos sa inyo. So yun yung prayer na gusto marinig ng ating Panginoon. Because the moment you step out from behind the tree, and admit where you are, hindi mo mahanap yung paparusahan ng Panginoon. Hindi ka babagsakan ng kidlat ng Panginoon. You find a Father who was come looking for you. Matatagpuan mo yung tatay na matagal na naghahanap sa iyo. Kung iisipin natin, hindi tayo gumagawa ng mga mabubuting bagay para makaakyat tayo sa langit, no? Or hindi natin pinapalawig yung relasyon natin sa ating Panginoon para
umakyat tayo sa langit, para umakyat tayo sa langit. Kundi ang Diyos mismo yung bumaba dito sa lupa para makasama natin siya sa eternal life. Hindi sa ating maubuting gawa, hindi sa relihiyon na sinasaliba natin, hindi sa pagpapautismo, hindi sa anumang bagay na sa tingin ng tao ay mabuti. Not in good works. We are saved only sa biyaya ng ating Panginoon. At sa ating pagkatapos, as we close, I want us to remember na yung mga puno doon sa Garden of Eden were not thick enough, hindi ito sapat para itago si Adan at si Eva doon sa kanilang mga kasalanan. Yung ating career, no, yung ating mga bank accounts na puno-puno, yung ating reputasyon, yung ating kabisihan sa ating buhay, yung ating success, ay hindi thick enough, hindi pa masyadong makapal para itago natin yung ating mga sarili sa ating Panginoon. So, ito yung good news. We don't have to hide from our Lord. Hindi natin kailangan magtago sa ating Panginoon. Dahil minsan ay hindi talaga natin kaya magtago sa ating Panginoon. Kailangan na lang natin i-accept sa ating mga sarili that we are hiding from the Lord. God didn't wait for Adam to come out. Hindi hinintay ng Panginoon na sila ay lumabas. But God went in. Siya mismo yung pumunta. Kina Adan at kina Eva. He went into the garden, into the shame, into the fear, just to find Him. And through Jesus Christ, God has come all the way into our world, taking our shame on the cross, just to find us. Bumaba ang ating Panginoong Jesus para hanapin tayo, para maging substitute doon sa ating mga kasalanan. No? Para lang mahanap tayo. Para lang i-restore yung relationship na meron tayo sa ating Panginoon. Kasi ang gusto ng Panginoon na every time may dirinig mo yung kanyang salita, ay magbibigay sa atin ng joy. Hindi magbibigay sa atin na iisipin natin na inaatake ako ng Panginoon sa mga salita niya. Kung sa bawat salita niya, tinutulong tayo para i-correct yung ating mga sarili at hindi para tayo ay matakot sa ating Panginoon. And ang challenge sa atin, call to action. Sa loob ng 24 hours, find your own cool of the day. Yan. Hanapin natin yung cool of the day. Yung time natin para sa Panginoon. Maaaring ito sa loob ng yung sasakyan mo, may mga sasakyan tayo sa loob ng bahay, sa loob ng kwarto, walang oras, maaaring morning, maaaring afternoon. So, mag-pray ka ng isang location. And huwag kang mag-ask ng kung ano man. Huwag kang mag-ask ng pera, ng richness, huwag kang mag-ask ng isang miracle na may mangyari sa iyong buhay. I-confess mo sa Lord kung nasan ka na ba ngayon. Step out from behind the tree. So, pag-pray natin sa Lord, sabihin natin sa Panginoon, i-assess natin yung mga sarili. Asa na ba ako ngayon? Asa na ba yung relasyon ko sa iyo ngayon, Lord? So, have time to talk with God. Maybe a few minutes, 5 minutes, para lang tayo ay makipag-usap sa ating Panginoon. Tago ako ng tago. Nagtatago po ako pag tumataya ako ng loto. Ayun. Kaya meron palang nakakakita sa atin. Kaya kahit ano yung gawin natin na pagtatago sa buhay natin at lalabas. Kaya po, sabi nga, where are you? Nasaan ba ako? Tayo po ay sakit na manalangin. Maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa umagang ito. Salamat po sa magbiyayang mensahe ng aming kapatid na mga Panginoon. Dalangin ko rin po, Panginoon, ang aming mga tinatangkilik, Panginoon, ang aming mga hanap buhay, yung aming mga kinakain sa araw-araw, Panginoon. Maging ang aming mga sinusuot sa araw-araw, Panginoon. Pagpalain mo po, Panginoon. Dalangin ko rin po yung may mga trabaho, Panginoon, na patuloy mo silang biyayaan, Panginoon, upang makapagbalik sa iyo, Panginoon, ng kanilang mga tinatangkilik, Panginoon. Muli, Panginoon, maraming salamat sa taong ginamit po, Panginoon.
at maging ang aming pastor, Panginoon. Maraming salamat po sa iyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, kanilang pagpapasalamat ngayon, kung kaya kayo po ang magpala sa kanila at magbasbas sa pamamagitan ng pagpapatong ng kamay ng walang pagawang lingkod. Pagpalaan niyo po ang buhay, pagpalaan niyo po ang kanilang kabuhayan, pagpalaan niyo po ang kanilang negosyo, pag-aaral, trabaho, at anong mang ginagawa nila, Panginoon, na inyong pagpalain. At patuloy niyo po silang ilapit sa inyong sarili. Patuloy po kayong magpahayag sa kanila. Kayo po rin ang magpalakas at magpagaling sa kanila. Praise
kayo sinasamba sa umaga kong ito sa ganda ng iyong kabanalan, kadakilaan at kapangyarihan. Binigay niyo sa bawat isa sa amin at masumpungan niyo kami na nagtatapat sa inyo. Alam mo pong dahilan namin, Panginoon, para kami lumayo sa inyo, para kami manghina, ay huwag niyo pong hayaan, Panginoon. Batiin po natin ang lahat at tumayan natin ang mga bisa. Kaya sa mga natin, Panginoon. lift you up. We'll keep singing, we'll keep praising, we won't stop giving all we got, 'cause you're worthy of all glory and all. There is no other, you are forever, Lord over all. There's nobody like you, no one beside you. To you